Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung ang mga pagbasa, partikular na ang Ebanghelyo, ang siyang ating pagbabatayan, kung paano nakikita ang kalooban ng isang tao, kung paano malalaman ang laman sa loob ng kanyang puso, ang sagot sa pamamagitan ng kanyang salita. Matutunghayan natin na tunay na ang salita ay makapangyarihan, sapagkat sa pagbubukas ng bibig ng isang tao, malalaman natin ang nilalaman ng kanyang puso. Kaya nga po, kapag yung mga taong nagugulat, napapamura, yung mga taong nabibigla, napapasigaw, at kung ano-anong salita ang nasasambit, hindi maaaring sabihin, nagulat lang kasi ako. Ang sabi, maliwanag sa Ebanghelyo, we speak what is our heart is full of. Kung ano ang laman ng puso, siyang inilalabas ng ating bibig. Kaya nga po, sa pamamagitan lamang ng ating salita, makikilala kung sino at anong uri ng pagkatao mayroon tayo. Kaya may katotohanan ang sinabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ito rin po ang sinasabi sa ating unang pagbasa mula po sa aklat ni Propeta Sirach. Ang sabi, the fruit of a tree shows the care it has. So too does a man's speech disclose the bent of his mind. Kaya alam po ninyo, isang paalala, huwag muna nating purihin ang isang tao bago natin siya pakinggan. Tandaan natin na masusuri natin ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. At ito rin ang siyang paalala ng Ebanghelyo. A good man produces goodness from the good inside his heart, whereas an evil man produces evil out of his store of evil in his heart. Kaya nga po sa ganang atin naman bilang mga Kristiyano, tayo po hinihimok na ingatan yung ating pagsasalita at pag-iisip. Sapagkat hindi lamang tayo makikilala kung anong uri at klase ng tao tayo, kundi ang ating paraan ng pag-iisip at pagsasalita ang siyang magtatakda ng ating kapalaran. Sabi po ni Bernard Shaw, isang kilalang Amerikanong poet, ang sabi niya, bantayan mo ang iyong iniisip, sapagkat iyan ang iyong sasabihin. Bantayan mo ang iyong bawat sinasabi, sapagkat iyan ang iyong gagawin. Bantayan mo ang iyong bawat ginagawa, sapagkat ito ang magtatakda ng iyong kapalaran. Abay, mantakin ninyo, simpleng pag-iisip lamang, ito na ang siyang mag-uuwi ng kapalaran na naghihintay sa atin. Kaya ano po yung paalala sa atin ngayong gabing ito? Magkaroon po tayo ng matuwid at malinis na pag-iisip nang sa gayon, ang ating iniisip, sasabihin, at ang ating sinasabi, uuwi sa bawat gagawin natin. Kaya ito po yung isang mabigat na paalala ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang sabi niya, you hypocrites, remove the plank from your own eye first, then you will see clearly enough to remove the speck from your brother's eye. Alam niyo si Jesus, hindi lamang po magaling magsalita, komedyante rin. Ini-imagine ko, habang sinasabi niya yung kanyang mga sinabi, kaharap ng kanyang mga kritiko. Abay, mantakin po ninyo, ang sabi niya, tanggalin mo muna ang gatroso na nasa iyong mga mata. Pwede ba yun? Gatroso, ganung kalaki, kumpara doon sa maliit na pwedeng makapuwing sa mata ng iba. Hindi ba't ito rin naman yung paalala sa atin ng sikat na awitin ni Rico J. Puno? Ang sabi niya, bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, hugasan mo ang iyong putik sa iyong mukha. Kaya po, pag hindi daw po nagtugma yung iniisip,
Yung sinasabi at siyang ginagawa, anong tawag doon? Pagsisinungaling. Pag hindi po pantay yung sinasabi sa ginagawa ng kamay, ang tawag doon, pagsisinungaling, pagkukubli. Kaya nga po ngayon, ang tanong, paano po natin maiiwasan ang mga bagay na ito? Paano natin malilinis hindi lamang yung ating kaisipan, ganun din ang ating mismong kalooban. Una, huwag po nating punuin o pasukan ng dumi ang ating isip. Dumadaan ito sa ating mga mata, lumalagpas din sa ating mga tenga. Kaya't mainam bantayan ang bawat nakikita, ang bawat pinakikinggan. Alam po ninyo, meron po kong habit, no? Pagising ko po sa umaga, hindi ko muna hahawakan ng cellphone ko. Aminin ninyo, marami pong guilty sa atin dito. Pagmulat pa lang ng mata, unang hinahanap, cellphone. Cellphone. May mga tao po hindi humapakali kapag hindi po nila hawak yung kanilang cellphone. Bakit ko po ba ito iniiwasan? Sapagkat there's always the big temptation in me. If I'm going to hold on to my cellphone, the very first moment of the day, baka hindi na ako magdasal. Baka hindi na ako sumama sa morning prayer namin tatlo. Kasi bakit? Excited na ako magbasa doon sa aking Facebook, doon sa aking Twitter at TikTok. Kaya ang unang paalala po sa atin, ano po ba yung mga pinapanood natin? Ano po ba yung mga malimit nating pinapakinggan? Kahit po sa sasakyan ko, pag sasakay po kayo sa sasakyan ko, isang radio station lang po ako. Bakit? Aaminin ko po sa inyo, isa po sa mga hobby ko, mag-drive. Pag may mga bagay po ang kinakailangan desisyonan, magda-drive po ako. Pag may mga bagay po ang kinakailangan planuhin, magda-drive po ako. Pero iniisip ko, kung mahalagang desisyon ang kinakailangan kong gawin habang ako'y nagmamaneho, hindi ako makikinig sa mga tugtuging nakakasigaw. Hindi ko pakikinggan yung mga tugtugin na talagang hindi ka makaka-relax. Kaya ang unang paraan upang magkaroon ng malinis sa kalooban, bantayan. Ano po bang ipinapasok natin sa ating isip at kalooban? Pangalawa, matapos natin i-filter o bantayan ang tinatanggap ng mata at tenga, anong dapat natin gawing pangalawang gawin? Alimin ang katotohanan mula sa panlilinglang o kasinungalingan. Alam niyo sa panahon natin ngayon, makapangyarihan ng social media, marami sa atin ang napanlilinlang sa sinasabi sa Facebook. Marami sa atin ang siyang madaling maniwala ang sabi-sabi ng kapwa. At aaminin ko po sa inyo bilang pari, isa po yan sa mga unang bagay na iniiwasan ko pagdating sa pakikipag-ugnayan ko po sa tao. Anong ibig ko pong sabihin? Marami po, lalapit, Father, alam mo si ganyan. Father, alam mo ba si ganyan? Kaya alam po ninyo, ilang magkakaibigan yung nag-away dahil nakikinig sa sabi-sabi ng iba. Ilang magkapitbahay ang hindi nag-usap dahil mas pinawalaan ang sabi ng iba kaysa tanungin o komprontahin ang dapat pagmulan ng katotohanan. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, walang puwang ang kasinungalingan sa isang pamayanang pinupuno ng pagmamahalan. Kahit po kayo siguro, ilan po ba yung mga ugnayan ninyo yung tuluyan ng nasira dahil mas pinakinggan ninyo ang sabi-sabi ng kapwa? Ilan po ba yung mga magkakaibigan ang tuluyan ng hindi nagkabati dahil mas piniling pakinggan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan? Kaya paano magkakaroon ng malinis na kalooban? Huwag lamang bantayan ang pumapasok sa ating tenga at mata, kundi suriin, ito ba ay kasinungalingan? Ito ba ang siyang katotohanan? At pangatlo, matuto tayong tanggapin ang ating sariling kahinaan. Alam niyo, hindi pong taong madaling magpatawad, hindi po yung taong mabait. Yung tao daw pong madaling magpatawad, yung taong tanggap yung kanyang kamalian. Yung taong tanggap
na meron din siyang pagkakamali. Kaya nga po, pansinin ninyo, yung mga pagkakataon po na may mga nakakaaway tayo, ang lagi nang sasabihin, hindi ako mali dyan ha, ikaw. Dahil ikaw ang may mali, dapat ikaw ang mag-sorry sa akin. Pero sa panahon natin ngayon, alam po ninyo, napakaikli ho ng buhay. No? May kausap po ko nung isang araw, sabi niya, alam mo Father, tunay na maikli ang buhay, lalo pa pong pinaikli nung panahon ng pandemya at COVID. Pero ngayon, Father, sa sobrang dami po ng kamag-anak kong namamatay, pakiramdam ko, lalong umiikli. Hindi lang po yung buhay, sabi niya, yung panahon na mayroon kami sa bawat isa. Alam niyo, naisip ko, siguro kung lagi natin maiisip na tunay na maikli ang buhay at ang panahon, siguro walang mga magkakaaway na tumatagal ng maraming taon. Siguro walang mga pamilya na hindi magkakausap kahit may cellphone. Siguro walang mga anak na mananatiling hindi nangangamusta sa kanilang mga magulang sapagkat mauunawaan nila, tumatanda rin ang nanay at tatay ko. Kaya nga po ngayong gabing ito po yung isang bagay na dapat po nating tanggapin. Ang pagpapatawad, hindi lamang po gawain ng mapagkumbaba. Ang mapagpatawad, gawain ng mga malalakas. Only those who are strong can accept to themselves their own weakness. Only those who are strong can truly forgive. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, alam nyo, dito po sa ating pamayanan, malimit ko po yung itinuturo sa ating mga laikong lingkod. Ano po iyon? Pag may problema po tayo, pag-uusapan po natin. Pag meron po kayo hindi nagugustuhan sa akin, mas gusto kong sasabihin nyo po sa akin. At kahit naman ako, pag may nakita po akong hindi maganda tungkol sa inyo, umasa po kayo. Ako ang siyang unang magpapaalala. Abay, mantakin ninyo, minsan po kasi, yun po yung nakakalungkot sa pamayanan. Ikaw yung may problema, pero nalaman na ng buong bayan. Ikaw yung merong pagkakamali, pero ikaw ang pinakahuling makakaalam. Kaya dito po sa atin, umasa kayo, yun po yung palagi naming pamantayan. Pag may problema po tayo, upo tayo, pag-usapan. Pag meron po kayo hindi naiintindihan, bukas ang aking komunikasyon, pwede nyo akong lapitan o tanungin. Sapagkat alam po ninyo, tunay na ang buhay ay maikli. Tunay na ang buhay at panahon lumilipas ng mabilis. Hindi natin namamalayan, aabot na pala tayo sa finish line, at darating ang ating kamatayan, hindi natin nagawa ang dapat nating gampanin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, maliwanag ang paalala ni Jesus. Paano magkakaroon ng malinis na kalooban? Bantayan ang pinapasok sa mata at sa tenga. Pangalawa, suriin ang katotohanan sa kasinungalingan. At pangatlo, tanggapin ang ating sariling kahinaan. Amen.